Good morning mga kalalam. Si Papa, di pinaasaw niya ako. Mama's been hitting the funny mushrooms this morning at her omelet. Inaasaw ako. Natatawa ako sa kanya kasi nag-intro ako kanina tapos good morning sabi. Mama. Wait. Okay, wait mga kalalam. Nag-intro ako tapos yung itsura niya. Mama hit the Happy Herb store. Ayaw niya magsalita. Sabi ko, nakainis ka. Anyway, you won't understand me, but good morning, my love. Good morning, how are you today? Good morning, mga kalalabs. Happy Canada Day. Good morning, Nicole. Yes. Nicole, You should know this because you're a Canadian citizen. It's July 1st. Happy July 1st, mga kalabs. Happy Canada Day. So, we are on our way to Metro Town. Supposed to be yesterday, but today is the day. We will shop until we drop. Charis. Magano kami, mga kalabs. Ikot-ikot lang sa Metro Town. Titingin kung may mabibili. And then after that, we were going, love. So I'm gonna go on to Seattle. Sure ka ba? Venezuela. Tawang-tawa ako kay Papa. Itsura niya kanina kasi. So, yes. Metro Town muna tayo and then we will, pangalan nito. Kung ano yung kung ano yung iniisip ko itsura ni Papa Dib, nawawala-wala tuloy ako. So, isipin namin kung saan kami pupunta after Metro Town. Because, look at that lady, Bev. She's wearing all greens and then her hair is green also. You know why? Why? It's supposed to be red so that it's Canada Day. Why it's green? I never liked her. What do you mean? You didn't even know her. Oh, look, the car. Yeah. Okay, let's go mga kalalabs. Punta tayo sa Metro Town. Metro Town. Look at those people there. They're having a picnic. Nandito na kami sa Metro Town mga kalalabs. Hindi masyadong busy today because it's Canada Day, I think. That's why. Or it's early. 12 pa lang. 12 pa lang. It's 12 na already. Supposed to be like busy pero hindi masyado. Uniqlo kami, mga kalalabs. Gusto ko sana yung mga ganito, kasi meron na siyang, parang hindi mo na kailangan mag-bra. Yan na lang, yung susuot mo. Ganda nito, no? Pero tingin-tingin lang muna kami, kung may makita kami dito. I like that color. Pwede itong isuot sa Pinas, kasi mainit sa Pinas, diba? So, mga ganitong, jeans. So, may nabili ako mga kalalabs and meron silang pa-free na dessert. So, 3 items yung nabili ko. So, saan tayo pupunta next, Nicole? Anywhere. Okay. Ikot lang ulit kami. Nandito kami sa Victoria's Secret. Tingnan nyo itong mga bag, Ang cute. Tingnan mo yung mga puso-puso. Oh. Ang cute ng mga bag. Pero, parang weird kasi hindi na sila ganun walang masyadong items na available. Yung parang paubos na siya. Wala kaming makita ni Nicole na gusto namin dito sa Victoria's Secret. Except sa Bombshell, ha. Mabango kasi ang Bombshell. So, buy to get one free. Merong sinend sa akin si Edinel na mabango daw. Pero, kulay pink yun hindi naman kulay ganito. Diba? Parang wala na silang binibenta, B. No? Parang hindi na sila, hindi na sila happy. Mga panties, ayan. Wala tayong bibilin dito, be. Halika na. Tapos na kami, mga kalalabs, dito sa Metro Town. So, punta kami sa Bite. Thai restaurant siya. So, yun yung kinainan namin before ni Papa Dib long time ago. I think it's been like 3 months, 4 months. Not just any. What? Not just any Thai restaurant. This is Isan food. Yeah, it's really good doon. Isan food is different. It's really good. That's why we are going back there. And alam nyo ba si Nicole, pinipilit ko bumili ng something para sa sarili niya, ayaw niya. So, ang nabili ko lang is para sa akin. So, niya, no. Next time daw. Wala siya nagustuhan. Punta kami sa Zara, sa American Eagle. Tapos, ano pa ba yung pinuntahan natin, be?
Champs. Punta kami sa Champs. Naghanap siya ng sapatos niya. Bibili din sana ako. Pero sabi ko, sabay na lang tayong bumili para, alam mo yun, dalawa kami na may bagong sapatos. Sabi niya, ayoko ng ano ma. Sabi niya, next time na lang. Sabi ko, okay di okay sa akin kasi yung budget is natipid, diba? So, next time ulit. Nagmamadali din si Papa Dave. Kaya, alis na nga kami. Sabi ko, next time, Nicole, pag pupunta tayo, tayong dalawa lang. Hindi natin isasama si Papa Dave kasi nagmamadali siya. Hindi kami makapili. So, ayun. Okay, let's play the music and we will go and have lunch. Lunch. Let's eat some of these green berries. Wow, look at that. Oh, mga kalalabs, free. Yung may-ari ng bahay, may free siya na oh. What's this one? I don't know what is that one, babe. Wow, that's a lot of look at that. They really actually did that. Huh? They really did actually do that. I think Nicole's so Look, plums, cold. look. Oh, that's plum? Wow, look at that, mga kalalabs. May bunga na siya. Oh, ang dami niyang bunga. Daming. Wow, that's a lot. Is it apple or plum? Plum. Are you sure? Yep. Ang swerte naman ng may-ari ng bahay na You yan. can make plum wine. Plum wine. Si Nicole, layo-layo niya na. That's I think she's cold. yeah, I think she's freezing. It's really hot. Tingnan ito, Apples. apple trees. Beb, don't go inside. Apple trees. Those are flowers, roses. May mga bahay dito, mga I kalalabs. suppose it's by roses or roses. I like this area, like the clean ano. Clean handle? Yung clean yung garden nila, babe. Clean You garden. should do a rose garden in front of your house in the Philippines. Yeah, I have bougainvillea. Please. Can you please do that? Yeah, I will have a lot of It's gonna be important. bougainvillea. So you don't let me. Oh, swing, make babe. any Oh, decisions. babe, I will swing. Okay. Oh, Run. oh my God, this is perfect. I would love to have like this in front of my house. We can make one. Why can't you? You've just got In to. front of our house pala. So just buy a rope and then see how they do it. Look, you can buy this at the hardware store. Yeah. And you probably have lots of trees at your place. Yeah, But your trees don't have branches. They all have like, what are you, coconut trees don't have But branches. look at cherry trees. Look at, there's a lot of cherries. Yeah, that's cherry Ano tree. yung Look, bunga, mga kalalabs. so many fruits around here. Yeah. Grabe, ang dami niyang bunga, oh. Hindi niyo makita sa camera, pero marami siya, oh. Tayo lang, pakita ko. Hindi siya makita. Wey! I'm scared. What is that song, Beb? Can you blow my mind? That one? Yeah. Instead of, what is the lyrics of that song? I forgot. Oh. What? Can you blow my mind? Alam nyo, kagaling namin dito kahapon, yung Otaho dyan lang. Tapos yung restaurant na kakainan That natin restaurant seems tasty. Tasty. Very tasty. Ito yung kakainan nating restaurant, oh. Nag-order muna kami ng kape, mga kalalabs. This is coffee with tonic water. Yum. Oops. And then, yun yung restaurant na kakainan namin. Nagkamali si Papa Dib ng ng reservation. Supposed to be today. Sorry, I made the wrong reservation day. Yeah. It's tomorrow. Pero mamaya, tatawagan kami kung pwede na kaming umupo doon mamaya or kakain. Kain, mga kalalab. So, andito yung order namin. First order is chicken curry, tapos rice. Meron pa kaming dalawa. So, ayan, kain. How's the food, lab? I'm so tall now. You're so tall. Yeah. The Nabusog food ako? was beautiful. It wasn't too spicy. You had a perfect blend of seasoning. Yeah. It's really good. I Pauwi enjoyed na the kami. crispy garlic.
Yeah, crispy garlic is good, right? The chicken. Pero yung ano, orderin yung mga kalabs, yung order namin na ano, noodles. Masarap siya. Yung may hipon. Masarap siya. Yung chicken curry, okay lang din. Okay. Swing. Parang hindi naiinit ang si Nicole. Ang init-init kayo. Kaya suot niya, parang pang winter clothes. Okay, 1, 2, 1, 2. Beb, just... Don't worry, I'm not sure. It's okay, Nicole. I'm not ube. I'm not ube. Are you not ube? I like that. She doesn't trust you, love. Have I ever did that? Yes. Uwi na kami, mga kalalabs. It's already 2:51. Mag-alas 3 na pala. Bahay na kami, mga kalalabs. I-haul ko lang yung aking nabili. Hindi tayo masyadong nabudol for today's video. Kasi 4 na items lang. Supposed to be, talagang magsha-shopping. Shopping talaga siya. Kaso nga lang, yung isa nagmamadali, yung isa naman walang gustong bilhin. So, ako lang yung nabudol. Next time. Next time. Pero may plano kaming bilhin ng sapatos ni Nicole. Gusto ko yung sandal ba sa'yo or sapatos? I think you should buy the sandal. Only one, okay? Yeah, because I feel like I'm good with my shoes. Yeah. May gusto siyang bilhin na sandalin. Ako Maybe naman, when the school starts siguro again. When the school starts again, Siyempre, I kasi might. hindi ka naman lumalabas. Tsaka yung sapatos, di ka naman masyadong magsasapatos sa bakasyon. Yeah. Parang sandal na rin yata ako. Sambas are better though, because you go a lot. You go out a lot. Gusto ko yung bibilin ko sana yung samba na nakita ko kanina. Parang, kaso nga lang, itong si Papa, nagmamadali. Siyempre, gusto mong i-feel yun eh. Gusto mong yung parang, okay ba siya? Maganda ba siya? Bet ko ba talaga siya? Parang gano'n. Kasi maganda yung samba na sapatos dahil nga, pwede kang mag-wear ng jeans, skirt, shorts, pwede siya. So, maganda siyang Gusto ko sana siyang bilhin. Anyway, ito yung resibo. Kikip ko siya kasi itong mga damit na binili ko, hindi ko sinukat. Dahil nga, pag may kasama talaga, hindi ka talaga hindi mo may enjoy yung yung moment. Okay, may binili ako sa Uniqlo. Isang top. May bibilin sana akong t-shirt kasi ay nako, marami akong gustong bilhin sa Uniqlo. Kaso nga lang, kailangan ko ng time. So, I got this one, mga kalalas. Pang summer talaga siya na top. I want one of those, but in long sleeve with like my jean shorts. Come on, this long sleeve is too hot, Nicole. It's summertime. Ayan, oh. Meron yata sa yun, B. Sa hindi ko alam kung saan. Tapos itong short na to, ayan, oh. Cute. Cute siya. Sabi ni Nicole, i-pair daw dito and cute. With your sandals. Yeah, top daw. Tapos ito. Sabi niya okay naman. And, extra small yung kinuha ko dito. Meron siyang tali sa loob. So, means to say, pag parang malalaglag sa'yo, pwede mo siyang sikipan kasi may tali siya dyan. That's good. I like that. And, short pa na isa. Pink. O, diba? Sabi ko kay Nicole, kuha ka niyan. Alam mo, Nicole, this one is really good sa Pinas. Ayan, pero ayaw niya naman. So, ako, kinuhanan ko rin yung sarili ko ng isa. I like short shorts. That's the thing. I don't like yung sa maong. Sobrang sikip. Ayoko yung maong na short. Tapos, sobrang sikip sa hita. Sobrang sikip sa bewang. Gusto ko yung merong yung comfort ba? Yung comfy na yung may ganyan. Yung pwede kang umupo and like hindi mo pinoproblema na masikip yung suot mo. I like this pink color. Pwede kang mag-wear ng white t-shirt or kung ano man dyan. And, dumaan kami sa paano to i-pronounce, Pete? Tommy Hilfiger? Yeah, Tommy. Hilfiger. Yeah. Ayan. Naalala ko si mama ko kasi before, nagsusot ako ng ganito na mga top or polo. Sabi niya, bagay mo yung ganyan. Sabi niya, bili ka ng ganyan, mas bagay mo. Sabi niya sa akin. So, naalala ko siya. Sabi ko, ay, bili nga ako kasi nakita ko siya. So, ayan. Maganda naman yung tela niya. And small yung kinuha kong size. Okay ba yung mga pinamili ni Mami Faye, mga kalalabs? Naghahanap ako ng dress. Wala akong magustuhan na dress. Napili talaga ako. Kung mapapansin nyo sa vlog, parang yung mga damit na binibili ko, yung talagang maisusuot ko talaga. Yung hindi mo binili kasi i-try mo, tapos susuot mo lang sa bahay, tapos di mo na isusuot sa labas. So, itong mga nabili ko is pwede kong isuot pambahay. Ito pambahay to, of course. O pwede rin panglabas. Ayan, sa Pinas, pag dyan ako.
Gusto ko pang bumili nito. Mayroon pa siyang ibang kulay. Mayroon siyang gray, black. Kaso nga lang, wala silang small. Medium size yung nandoon. So, ayan, perfect. Good morning mga kalalabs! The next day vlog po tayo. Hindi na ako nakapag-update sa inyo kahapon kasi wala naman na kaming masyadong ganap. So, pag uwi namin dito, nag-haul ako. And then, after that, hindi na rin ako nagluto. Ang kinain namin is yung mga leftover na lang. So, ayun, sabi ko, dugtuan ko na lang yung vlog ko yesterday kasi ang iksi ng vlog natin yesterday. So, katatapos ko lang din palang, naglinis ng bahay. Maaga ako nagising. 7 AM. Nag-start ako. Natapos ako ng mga around 9. And then, naglalaban naman ako ngayon ng damit namin ni Papa Dave. Nalabahan ko yung mga cover ng, pillowcases ko dito sa, sofa. So, I am happy. So, ayun, hindi ko alam kung anong plan ko today. Plano ko sana na yayain ulit si Nicole na pumunta dun sa, sa Metro Town. Pero galing kasi kami yesterday. And then, bet ko yung short na nabili ko kahapon, yung kulay pink. Gusto kong bumili ng different color. Sobrang comfy niya, sobrang light. And nagustuhan ko talaga siya. So, plano kong bumili ng gray at saka black. So, ganun talaga ako pag may nagustuhan ako na items. Bibiliin ko yung different color. Kasi alam ko sa sarili ko na magagamit ko siya na love ko yung love ko yung quality, love ko yung products, love ko yung items. Ayun na, love ko na lahat. So yun yung nagustuhan ko. So hindi ko alam kung niisip ko nga or tomorrow na lang ulit. Siya nga pala mga kalalabs, plano kong bumili nung Samba na shoes na ang Adidas ba yun? Comment down below kung meron kayong ganong pair. Comfortable ba siya or comfy ba siya sa paa? Okay ba siya sa mahaba-habang lakaran or pang fashion lang siya. Comment kayo, no? Kasi iniisip ko pa siya kung gusto ko siyang bilhin or hindi. So, isip-isip pag may time, 'di ba? So, hindi ko muna siya bibilihin today. I think I will wait kung sino yung may mga Samba shoes dyan na mag-comment kung okay ba siya or hindi. Na-try ko siya kahapon, pero hindi ko siya na-feel masyado dahil nga, as what I said, nagmamadali si Papa Dave. Hindi talaga magandang kasama yung si Papa Dave. Sa grocery, sa mall, hindi talaga kasi nagmamadali siya. Eh, ako naman yung tipong tao na hindi naman ako madalas sa mall. Minsan-minsan lang. And pag nagpunta ako sa mall, like, alam mo yun, gusto ko meron akong time para maisip ko, ma-feel ko yung mga binibili ko. Hindi naman pwede yung dampot ka lang ng dampot, diba? Naloka ako kay Papa Dave. Anyway, meron ako mga nabasang comment sa vlog natin yesterday. Kasi nga, diba, alam nyo naman na may pinapagawa tayong bahay sa Pinas. And merong mga interested. So, meron akong nabasa galing kay Miss Cynthia. Sabi niya dito, "Hi, Miss Faye, how much po?" Hindi ko alam kung anong niya dito, naubos or nagamit or nagastos. Yun yung siguro yung ibig niya sabihin. So, naubos nyo sa house nyo at ilang square meter po yung house nyo. Thanks po. Ingat. God bless. So, ang sukat po ng bahay, nabanggit ko before, is 66 square meter siya. 6 by 11. So, sa may harap yata 6 and then haba is 11. So, 66 square meter. And then, meron po akong isang bathroom and then 3 bedrooms, tapos small kitchen and then living room. And then yung terrace. Oh, diba? So, siya, may terrace tayo. Ang ganda. Ang ganda magtambay doon. So, ayun. And, sa tanong nyo naman po kung magkano na yung naubos namin doon sa bahay. As of now, na siya, fully finished na siya. Yung lahat ng budget ko, lahat na nagastos ko. Pwede ka nang lumipat, pwede ka nang lahat na. Like, except yung gate ha, wala pa akong gate. Siguro one day magpapagawa ako ng gate or yung, alam niyo na yun, pader, mga ganyan. Tapos dirty kitchen. Hindi ko pa napagawa yung dirty kitchen kasi gusto ko is pag ipapagawa ko siya, ando doon ako para meron akong idea sa dirty kitchen. Pero maliit lang naman yung dirty kitchen. Hindi naman siguro aabot ng 100,000 yun, no? So, yeah. So, overall, pwede mo nang lipatan. Meron ka ng tiles, meron ng pintura yung buong bahay, meron ng ceiling, ano pa ba? Bintana, pintuan, tubig, and then kuryente. Overall na nagastos ko, buo na is 1.3 million pesos. So, sa 1.3 million pesos, tapos yung bahay, I am happy kasi ang budget ko talaga dun sa bahay is 1.6 million. So, yun yung talagang parang iniisip ko na baka makagastos ako ng 1.6 million. Pero, ang inabot lang is 1.3 million pesos.
And kasama po doon yung lupa. Okay? Yung lupa namin kasama doon sa 1.3 million pesos. So, I am super happy talaga na natapos yung bahay ng ganong kalaki. Hindi siya yung over. Kasi as what I said before, yung bahay namin dati is, ang dami ko nagastos doon pero hindi siya natapos. It's just because siguro is malaki yung bahay and then hindi siya na-plan ng mabuti. Hindi ko siya na focus ng mabuti. Pero this one, focus talaga kami ni Adenil, kaming dalawa, kasi kaming dalawa yung, ako yung yung taga-bigay ng expenses, yung budget, tapos siya yung taga-manage doon. Siya yung nagbabantay sa mga workers, and then siya din yung nagpapakain sa kanila. So, ayun, 1.3 million pesos, 3 bedroom, 1 bathroom, small kitchen, and then living room. Buo na yon lahat na. So, I think one day, sa mga susunod na vlog, siguro, pag ando doon na ako, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung nagastos sa labor, magkano yung sa bubong, magkano yung bintana, pintuan, ano pa ba, tiles, mga ganyan. Kasi yung mga resibo is naka-Adenil. So, nililista ko lang siya, yung kung ano yung magkano yung pinapadala ko doon, nililista ko siya, tapos mina-minus ko yung mga expenses. Tulad nito, kunyari, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. So, meron tayong pera dyan. So, let's say, yung pera natin is 136,000 pesos and 310. 136,000 pesos and 310. Ayan. So, ayan. Sinusulat ko lang yung kung ano yung sinasabi ni Adenil na expenses. Ayan. Sinusulat ko lang siya dyan. Tapos, another resume na naman kami. Kunwari, nagpadala na naman ako ng 200,000. So, gano'n na naman yung gagawin namin. Pero lahat ng resibo nasa kanya. Sinusulat ko lang pinapasulat ko lang sa kanya kung ano yung nagastos, magkano yung sweldo, magkano yung materials, magkano yung pagkain. Para natatrack ko kung magkano yung perang nasa kanya. So, yun yung talagang as you can see, talagang, ayan, listang-lista talaga siya. So, may nagtanong din pala kung, kasi may plano din daw si Ma'am Rosario, ayan, taga-Canada din siya. Dito din siya sa Canada. Ayan, nabulol na naman ako. Dito siya sa Canada, tapos taga-Ordaneta siya. So, may plano siya magpagawa ng bahay, retirement house. So, nagtanong siya kung ano daw maganda, Pakyawan or Arawan. So, hindi ko po alam kung ano maganda. Depende po sa inyo. Kung may budget kayo, pwede kayo sa Pakyawan. Pero kailangan pa rin bantayan po yun, no? Kahit Pakyawan siya. Kasi gusto yung malaman kung anong materials yung ginagamit. Paano siya ginagawa. Mabilis. Kaya ba mabilis? Kasi, alam mo yun, inaapura dahil nga syempre Pakyawan yun, diba? Hindi ko alam kung ganun. Kasi may mga kaibigan ako before nagpagawa ng bahay in Pakyawan, and then yung quality ng bahay na pinagawa nila is hindi masyadong okay, tinipid sa materials, parang ganun. So, ako naman, ang ginawa ko is Arawan. Arawan kasi hindi ko alam kung magkakaroon ako ng budget pa sa pampapagawa. Kunwari, ang purpose nun is, kunwari, napagawa mo yung bahay, tapos wala ka ng pambabayad dun sa labor o wala ka na pambili ng materials, pwede kang mag-stop. Pero, ayun, yun yung parang, yung parang plan, kaya Pakyawan siya. So, yeah. So, depende po kung yung mga workers nyo sa Pakyawan is talagang honest, mabilis, tulad ng mga nakuha ko. I am super grateful talaga kasi talagang yung mga workers na gumawa ng bahay, sa simula pa lang, talagang sobrang ang bilis ng pagkakagawa ng bahay, and quality din talaga siya. Yung mga bakal na nagamit, alam nila talaga na kung anong matibay, ano ba talaga yung maganda. So, I am super grateful. So, gusto ko silang ma-meet pag uwi ko kasi gusto kong magpasalamat in person. Kasi, sobrang bilis nilang magtrabaho. Like, hindi biro yun na. Within 2 months, mga kalalabs, yung bahay, buo na siya. Tapos na. Like, parang, na lang, konting maliliit na, na lang, bagay-bagay yung tatapusin. Sa tile, sobrang bilis din. So, and then pintura. So, parang ang matitira na lang na ipapagawa ko is yung pintura sa labas pag uwi ko. Hindi ko alam kung matatapos nila, no. Pero, yung sa loob ng bahay, by the time na nandoon ako, tapos na yung sa loob ng bahay. So, I think yung pintura, tapos yung sa labas na lang. And ano pa ba yung spandrel. Ayan, spandrel papagawa ko na rin siya.
Hindi ko alam kung kailan magagawa, pero I think before ako makauwi is buo na rin yun. So, ayun. 1.3 again, yung nagastos ko, included po yung, yung lupa. So, ayun. Kung magpapagawa po kayo ng bahay, and meron pa pala akong sasagutin na question, kung meron daw ba akong engineer. Wala po akong engineer. Oo. Meron po akong, meron akong design na sinabi doon sa nag-sketch ng bahay. So, yung nag-sketch ng bahay, sobrang blessed ko din kasi kapatid siya ng asawa ni Edenil. So, siya yung nag-sketch ng bahay, kung anong design ng sinabi ko sa kanya, in-sketch niya, and then, siya yung nag-size, ano yung gusto kong sukat, anong sukat ng room, anong sukat ng bathroom, anong sukat ng terrace, mga ganyan. Tapos din-drawing niya lang talaga siya. So, I am super grateful talaga. God is good kasi binigyan ako ng mga tao na talagang mapagkakatiwalaan ko at tumulong sa akin para makapagpatayo ng new house para sa family ko sa Pinas. So, I am super grateful. Parang nabilib na lang ako. Sabi ko, ang galing. Sabi ko ganun. Kasi, pati sa mga kalalabs, kasi as what I said, it's not hindi siya pakyawan, arawan siya. Sila din po yung nag-estimate. So, yung before na bahay, pag-estimate, 'di ba, dapat hindi sobra yung sakto lang, konti lang yung sobra. This one is perfect. Mula sa bakal, semento, hollow block, lahat, like pati bubong, material sa bubong, ceiling, lahat ng mga nagamit doon, estimatedly perfect. Like, wala akong nagastos na sobra. Sabi ko, wow. Sabi ko, nakaka-believe. Kasi talagang yung sukat ng bahay, alam na nila kung ilang semento, ilang hollow block, ilang buhangin. Diba? Sobrang na-amaze lang talaga ako sa bilis, sa galing na mag-estimate, sa galing mag-sketch nung nag-sketch ng bahay na gusto ko, yung design. Sobrang believe talaga ako. Gusto magpasalamat sa kanila in person. So, I am super excited na ma-meet sila. So, ayun. So, sa susunod na mga vlog natin, mga kalalabs, I think, malapit naman na kaming umuwi ni Nicole. Ilang weeks na lang. So, mai-share ko sa inyo kung ano pa yung gusto nyong malaman. Pero as of now, yun lang muna. Gusto ko lang i-share sa inyo na again, 1.3 million, tapos na yung bahay. Yun na yung naabot. So, happy. I am super happy. 1.3 million. Ang galing. Natapos ko siya ng ganon. Hindi 1.6. So, ayun. Anyway, ako ay lalabas. And hindi ko alam kung ano yung plan today. Pero I will end the vlog na lang today, mga kalalabs, no? And then continue ko yung vlog siguro tomorrow or today. Depende. So, thank you all for watching. Please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload kami ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalabs. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye!